Sa isang liblib ngunit buhay na baryo sa lalawigan ng Batangas, kilala ang Sabungan bilang sentro ng aliwan, pag-asa at kapalaran ng mga tao. Tuwing linggo, ang dating tahimik na lugar ay napupuno ng sigawan, tawanan at matinding tensyon habang ang mga manok na panabong ay naglalaban sa gitna ng arena. Para sa karamihan, ang sabong ay simpleng libangan. Ngunit para sa ilan, ito ay isang paraan upang makaahon sa hirap. Isa sa mga taong ito ay si Temyong. Si Temyong ay isang simpleng magsasaka na halos hindi na makabangon sa pagkakabaon sa utang. Ang kanyang maliit na lupain ay hindi sapat upang buhayin ang kanyang pamilya, lalo na't madalas masira ang ani dahil sa pabago-bagong panahon. Ang kanyang asawa na si Aling Rosa ay araw-araw nagtitinda ng gulay sa palengke. Ngunit kahit pagsamahin ang kanilang kinikita, kulang pa rin para sa kanilang pangangailangan. Ngunit may isang bagay na hindi kailanman binitiwan ni Temyong, ang kanyang pag-asa sa sabong. Mayroon siyang isang alagang manok na pinangalanan niyang Kidlat. Hindi ito kagaya ng ibang mamahaling panabong na may dugong imported. Si Kidlat ay isang karaniwang manok lamang na kanyang inalagaan mula sa sisiyo. Ngunit kakaiba ang tikas nito, matapang, mabilis, at tila may kakaibang talas sa mga mata. Sa kabila nito, madalas pa ring matalo si Kidlat sa laban. Isang hapon, habang pauwi si Temyong mula sa sabungan na lugmok sa pagkatalo, napadaan siya sa isang matandang puno ng balete sa gilid ng kagubatan. Madalas niyang iwasan ang lugar na iyon dahil ayon sa matatanda, may naninirahang nilalang doon na hindi nakikita ng karaniwang tao. Ngunit sa araw na iyon, tila may kakaibang humihila sa kanya upang huminto. Napansin niya ang isang itim na pusang nakaupo sa ilalim ng puno. Ang mga mata nito ay kumikislap sa liwanag ng papalubog na araw. Hindi ito gumalaw kahit lumapit si Temyong. Sa halip, tinitigan lamang siya nito na para bang may nais iparating. "Umalis ka dyan," bulong ni Temyong, ngunit hindi siya makagalaw. Bigla, narinig niya ang isang paos na tinig mula sa likuran. Hindi ordinaryong pusa iyan. Napalingon si Temyong at nakita ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na barong at may hawak na baston. Ang kanyang mga mata ay tila may lalim na hindi maipaliwanag. "Sino po kayo?" tanong ni Temyong. "Isa lamang akong nagbabantay sa mga lihim ng mundong hindi nakikita ng karamihan," sagot ng matanda. Napatingin muli si Temyong sa pusa. Hindi ito kumikilos, ngunit ramdam niya ang kakaibang presensya nito. "Ano ang gusto ninyo sabihin?" tanong niya. Lumapit ang matanda at itinuro ang pusa. Ang kukong iyan ay hindi pangkaraniwan. Ito ay nagdadala ng swerte, ngunit may kapalit. Napakunot ang noo ni Temyong. "Anong kapalit?" Ngumiti ang matanda, ngunit hindi ito nakapagbigay ng ginhawa. "Kapag ginamit mo ang kapangyarihan nito para sa pansariling pakinabang, unti-unti kang kakainin ng kapalaran na iyong hinahangad." Hindi agad nakapagsalita si Temyong. Ngunit sa loob ng kanyang puso, may isang bahagi na hindi natakot, kundi nag-isip. Isang pagkakataon, isang pag-asa, isang paraan upang makaahon. "Paano ko magagamit?" tanong niya. Dahan-dahang yumuko ang matanda at hinaplos ang ulo ng pusa. Biglang tumayo ang pusa at lumapit kay Temyong. Sa hindi inaasahang pangyayari, iniunat nito ang kanyang paa at bahagyang kinamot ang palad ni Temyong. Hindi ito masakit, ngunit may kakaibang init na dumaloy sa kanyang katawan. "Kapag itinago mo ang isang kuko nito at idikit sa iyong manok na panabong bago ang laban, magkakaroon ito ng kakaibang lakas," sabi ng matanda. "Ngunit tandaan mo, ang swerte ay hindi libre." Pagkatapos sabihin niyon, biglang nawala ang matanda. Parang bula. Naiwan si Temyong na mag-isa kasama ang pusa. Nang muli niyang tingnan ito, wala na rin ang hayop.
Tanging ang maliit na piraso ng kuko na nakabaon sa kanyang palad ang naiwan. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Temyong. Paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari. Totoo ba iyon? O baka guni-guni lamang dala ng kanyang pagkabigo? Ngunit nang tingnan niya ang kanyang palad, naroon pa rin ang maliit na itim na kuko. Kinabukasan, may laban sa sabungan. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagpa siya si Temyong na subukan ang lihim na kanyang natuklasan. Tahimik niyang inilagay ang kuko sa ilalim ng pakpak ni Kidlat. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Ngunit sa kanyang puso, may kakaibang kumpiyansa na unti-unting sumisibol. Sa pagpasok niya sa sabungan, tila mas maliwanag ang mundo. Mas matalas ang kanyang pandinig at mas matindi ang kanyang pag-asa. Hindi niya alam na sa araw na iyon, hindi lamang laban ng mga manok ang magsisimula, kundi laban din ng kanyang kaluluwa laban sa kapalaran na kanyang piniling yakapin. Maagang nagising si Temyong kinabukasan bago pa sumikat ang araw. Hindi tulad ng mga nakaraang araw na mabigat ang kanyang katawan at puno ng alinlangan ng kanyang isipan, kakaiba ang pakiramdam niya ngayon. May halong kaba at pananabik na hindi niya maipaliwanag. Tahimik siyang lumabas ng kanilang kubo upang hindi magising si Aling Rosa. Sa likod ng kanilang bahay, naroon si Kidlat, nakatali sa isang poste, nakatitig sa kanya na para bang nauunawaan ang kanyang balak. Dahan-dahang nilapitan ni Temyong ang kanyang alagang manok. Hinaplos niya ito at marahang kinuha ang maliit na itim na kuko na itinago niya sa loob ng isang piraso ng tela. Sandali siyang natigilan. Naalala niya ang sinabi ng matanda. May kapalit ang lahat. Ngunit mas malakas ang kanyang pagnanais na makaahon sa hirap. Maingat niyang inilagay ang kuko sa ilalim ng pakpak ni Kidlat. Itinali ito ng hindi halata. Pagkatapos, tumingin siya sa manok. Ngayon, ipakita mo kung ano ang kaya mo, bulong niya. Sa mga sandaling iyon, tila nag-iba ang tindig ni Kidlat. Mas naging alerto ito, mas matalim ang mga mata, at tila may kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi ito nakaligtas sa paningin ni Temyong, at lalo siyang kinabahan. Pagdating ng tanghali, nagsimula nang magtipon ang mga tao sa sabungan. Ang alikabok ay lumilipad sa hangin habang ang mga tao ay nag-uusap, nagtatawanan at naghahanda sa mga laban. Isa-isang inilalabas ang mga manok. Isa-isang naglalabas ng pera ang mga tao. At isa-isang sumisigaw ng kanilang mga taya. Si Temyong ay tahimik lamang sa isang sulok, hawak si Kidlat. Hindi siya sanay sa malalaking laban. Madalas, maliit lamang ang kanyang pustahan. At madalas din siyang talo. Ngunit ngayon, iba ang kanyang pakiramdam. Lumapit sa kanya si Mang Doro, isang veteranong sabungero sa baryo. Temyong, maglalaban ka na naman? Mukhang wala ka pa ring nadadala, biro nito. Ngumiti lamang si Temyong. Subok lang ulit, Mang Doro. Napansin ng matanda ang kakaibang kumpiyansa sa kanyang mukha. Mukhang may tinatago ka sabi nito. Hindi sumagot si Temyong. Nang dumating ang kanyang laban, inilabas niya si Kidlat at ipinasok sa arena. Ang kalaban ay isang malaking manok na may makapal na balahibo at kilalang panalo sa maraming laban. Patay ka dyan, bulong ng isang manonood. Ngunit hindi natinag si Temyong. Sa gitna ng arena, nagharap ang dalawang manok. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, sumiklab ang laban. Sa unang atake pa lamang, mabilis na kumilos si Kidlat. Hindi tulad ng dati na tila nag-aalangan, ngayon ay tila alam nito ang bawat galaw ng kalaban. Umiilag ito ng eksakto, sumasalpok ng may matinding lakas. Napaatras ang kalabang manok. Nagulat ang mga nanonood. Anong nangyari dyan? Sigaw ng isa. Hindi ganyan lumaban yang manok ni Temyong. Sunod-sunod ang atake ni Kidlat. Mabilis, matalas,
Walang pag-aalinlangan. Sa loob lamang ng ilang sandali, bumagsak ang kalaban. Hindi na muling tumayo. Nanalo si Kidlat. Nanalo si Temyong. Saglit na natahimik ang sabungan bago ito sumabog sa ingay ng mga tao. Panalo! Panalo si Temyong! Hindi makapaniwala si Temyong sa kanyang nasaksihan. Nanginginig ang kanyang kamay habang kinukuha niya si Kidlat mula sa arena. Ngunit hindi lamang saya ang kanyang naramdaman. May kakaibang lamig na dumaloy sa kanyang likod. Nang tingnan niya si Kidlat, napansin niyang ang mga mata nito ay tila mas madilim kaysa dati. Parang hindi na ito ang dati niyang alagang manok. Ngunit pinilit niyang iwaksi ang iniisip. Dahil sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakahawak siya ng pera na hindi utang. Lumapit sa kanya si Mang Doro, halatang nagulat. Temyong, ano bang ginawa mo sa manok mo? Ngumiti lamang si Temyong. Wala naman, Mang Doro. Swerte lang siguro. Ngunit sa kanyang isipan, alam niyang hindi yon basta swerte. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ni Aling Rosa. Nanalo ka? Tanong nito, puno ng pag-asa. Tahimik niyang iniabot ang pera. Napaluha ang babae. Salamat, salamat, bulong nito. Ngunit habang pinagmamasdan ni Temyong ang kanyang asawa, unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang mga salita ng matanda. May kapalit. Sa gabing iyon, habang natutulog ang buong baryo, biglang nagising si Temyong. May narinig siyang kakaibang tunog mula sa labas. Parang mahina, ngunit malinaw. Parang may kumakaluskos sa lupa. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa bintana. Sa ilalim ng buwan, may nakita siyang anino ng isang pusa. Nakatitig ito sa kanilang bahay. At sa mga mata nito, tila may lihim na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Hindi na muling nakatulog si Temyong matapos niyang makita ang anino ng pusa sa labas ng kanilang bahay. Nakatayo lamang ito sa ilalim ng liwanag ng buwan, tahimik ngunit tila nagmamasid. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin ito umaalis. Para bang may hinihintay. Dahan-dahang lumabas si Temyong ng kanilang kubo. Maingat ang kanyang mga hakbang upang hindi magising si Aling Rosa. Habang papalapit siya sa pinto, lalo niyang nararamdaman ang kakaibang bigat sa hangin. Pagbukas niya ng pinto, agad niyang hinanap ang pusa. Ngunit wala na ito. Tahimik ang paligid. Tanging ang huni ng kuliglig at ang malamig na hangin ng gabi ang kanyang naramdaman. Napailing si Temyong. Guni-guni lang siguro, bulong niya sa sarili. Ngunit nang tumingin siya sa lupa, may nakita siyang bakas. Maliliit na yapak ng pusa. At ang mga ito ay papunta sa likod ng kanilang bahay, kung saan nakatali si Kidlat. Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Mabilis siyang naglakad papunta roon. Pagdating niya, nakita niya si Kidlat na gising, nakatayo at tila balisa. Hindi ito karaniwan. Sa ganitong oras, dapat ay mahimbing na itong natutulog. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Temyong habang nilalapitan ng manok. Biglang napatingin si Kidlat sa isang sulok ng bakuran. Sinundan ni Temyong ang tingin nito. At doon, sa ilalim ng puno ng mangga, nakita niya muli ang pusa. Nakatayo ito, nakatitig sa kanila. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim at tila may lalim na hindi maipaliwanag. Bakit ka nandito? Bulong ni Temyong. Hindi gumalaw ang pusa. Ngunit sa isang iglap, bigla itong tumalon at nawala sa dilim. Para bang hindi ito kailanman naroon. Naiwan si Temyong na nanginginig. Dahan-dahan niyang hinawakan si Kidlat. Sa pagkakataong iyon, napansin niyang mas mainit ang katawan ng manok kaysa dati. Parang may apoy na naglalagablab sa loob nito. At nang bahagya niyang iangat ang pakpak nito, naroon pa rin ang kuko. Ngunit tila mas maitim ito, mas matalim, at mas buhay.
Bigla niyang naalala ang sinabi ng matanda. May kapalit. Muling bumalik sa kanyang isipan ang babala. Ngunit pinili niyang balewalain iyon. Dahil sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may pag-asa siya at ayaw niyang mawala iyon. Kinabukasan, kumalat sa buong baryo ang balita ng kanyang panalo. Maraming tao ang nagulat, ang iba ay hindi makapaniwala at ang ilan ay nagsimulang magtanong. Paano nangyari iyon? Anong ginawa niya sa manok niya? May sikreto yan. Habang naglalakad si Temyong papunta sa palengke kasama si Aling Rosa, nararamdaman niya ang mga matang nakatutok sa kanya. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon. Ngunit hindi rin niya ito tinanggihan. Temyong, tawag ni Mang Doro habang papalapit sa kanya. May laban ulit bukas, sasali ka ba? Sandaling nag-isip si Temyong. Dati, nag-aalangan siya sa ganitong mga tanong. Ngunit ngayon, sumasali ako, sagot niya. Ngumiti si Mang Doro. Maganda yan, tingnan natin kung swerte ka pa rin. Pag-uwi nila sa bahay, tahimik si Aling Rosa. Napansin ito ni Temyong. Anong iniisip mo? Tanong niya. Nagatubili ang babae bago sumagot. Temyong, parang may kakaiba. Anong ibig mong sabihin? Simula nung nanalo ka, parang may nagbago. Hindi agad nakasagot si Temyong. Baka nag-aalala ka lang, sabi niya. Ngunit sa kanyang sarili, alam niyang may katotohanan ang sinabi ng kanyang asawa. Dahil kahit siya, nararamdaman niya ang pagbabago. Hindi lamang kay Kidlat, kundi sa kanyang sarili. Sa gabing iyon, muli siyang nagising. Ngunit hindi na siya nagulat. Dahil bago pa man niya buksan ang kanyang mga mata, alam na niya na naroon na naman ang pusa. Dahan-dahan siyang bumangon at tumingin sa bintana. At tulad ng inaasahan niya, naroon ito, nakatitig sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw niya itong nakita. Ang balahibo nito ay hindi simpleng itim. Ito ay tila sumisipsip ng liwanag. At ang mga mata nito ay hindi lamang kumikislap. Ito ay tila nag-aanyaya. Biglang kumirot ang palad ni Temyong. Ang palad na kinamot ng pusa. Hinawakan niya ito at napansin niyang may bahagyang sugat na muling nagbukas. At mula rito, may tumulong maitim na dugo. Hindi siya sigurado kung bakit, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kakaibang ugnayan sa pagitan niya ng pusa at ng kuko na kanyang tinatago. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi lamang pag-asa ang kanyang naramdaman, kundi takot. Lumipas ang gabi na halos hindi nakatulog si Temyong. Ang sugat sa kanyang palad ay tila may sariling buhay. Sumasakit, kumikirot, at kung minsan ay parang may gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat. Ngunit sa kabila nito, mas nangingibabaw pa rin ang kanyang pagnanais na manalo muli. Pagsikat ng araw, maaga siyang bumangon at agad tinungo si Kidlat. Napansin niyang ang manok ay masigla, mas matikas ang tindig at tila mas mabigat ang presensya kaysa dati. Hindi ito ang karaniwang hayop na kanyang inalagaan, parang may ibang lakas na dumadaloy rito. Maingat niyang sinilip ang ilalim ng pakpak nito. Naroon pa rin ang kuko. Ngunit ngayon, tila mas mahigpit itong nakakapit, parang bahagi na ito ng laman ni Kidlat. Bahagyang kinabahan si Temyong, ngunit agad niya itong pinigilan. Para lang ito sa laban, bulong niya sa sarili. Sa kabilang dako, si Aling Rosa ay tahimik na nagmamasid. Hindi niya maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Temyong, tawag niya. Mag-iingat ka ngayon. Tumango lamang ang lalaki. Hindi na siya nagtanong. Hindi na rin siya nagpaliwanag. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi maiintindihan ng kanyang asawa ang kanyang ginagawa. At marahil, ayaw na rin niyang ipaintindi. Pagdating sa sabungan, mas marami ang tao kaysa dati.
Kumalat na ang balita tungkol sa kanyang panalo at maraming nais makakita kung totoo nga bang may kakaibang kakayahan ng kanyang manok. May mga lumalapit sa kanya. May mga nagtatanong. May mga nag-aalok ng pera kapalit ng lihim. Ngunit hindi siya nagsalita. Tahimik lamang siyang umupo sa isang sulok. Hawak si Kidlat. Habang tumatagal, napansin niyang tila mas lumalakas ang tibok ng kanyang puso. Hindi ito kaba, kundi pananabik. Isang pakiramdam na dati ay hindi niya nararanasan. Isang pakiramdam na tila may humihila sa kanya palapit sa arena. Nang tawagin ang kanyang pangalan, agad siyang tumayo. Ang kanyang kalaban ay isang kilalang sabunghero mula sa kalapit baryo, si Berto, na may dalang mamahaling manok na bihasa sa laban. "Temyong," sabi ni Berto habang nakangiti, "huwag ka sanang umasa na makakalusot ka ulit." Ngumiti lamang si Temyong. Malay mo, sa gitna ng arena, muling nagharap ang dalawang manok. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mabigat ang pakiramdam. Mas tahimik ang paligid at tila may inaabangang mangyari ang lahat. Sa unang salpukan, agad na umatake si Kidlat. Mas mabilis, mas mabagsik. Hindi na ito ang manok na minsang nag-aalangan sa laban. Para itong mabangis na nilalang na gutom sa tagumpay. Nagulat ang kalabang manok. Hindi ito nakasabay. Sunod-sunod ang tama ni Kidlat. Walang pahinga, walang awa. Ang bawat galaw nito ay parang kontrolado ng isang puwersang hindi nakikita. At sa loob lamang ng ilang sandali, bumagsak muli ang kalaban. Tahimik, walang galaw. Nanalo si Kidlat, nanalo si Temyong. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi agad sumigaw ang mga tao. Sa halip, nagkaroon ng kakaibang katahimikan. Parang may hindi tama. Parang may nararamdaman silang hindi maipaliwanag. Hindi normal yan, bulong ng isa. Parang may ibang gumagalaw sa manok na yan. Napansin ito ni Temyong. Ngunit hindi niya ito pinansin dahil sa kanyang kamay. Naroon na naman ang panalo. Mas malaki, mas mabigat, mas kapana-panabik. Ngunit habang hawak niya ang pera, bigla siyang napatingin kay Kidlat. At doon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang dulo ng pakpak nito ay bahagyang nangingitim. At ang kuko ay tila hindi na basta nakatago. Parang unti-unti itong tumutubo. Kasama ng laman ng manok, napaatras si Temyong. Ngunit agad niyang itinago si Kidlat. Ayaw niyang may makakita. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ni Aling Rosa. "Nanalo ka na naman?" tanong nito. Tumango si Temyong. Ngunit hindi siya ngumiti. Hindi tulad ng dati. "Temyong," bulong ng babae. "Parang hindi na maganda to." Hindi siya sumagot. Sa halip, tahimik niyang inilagay si Kidlat sa kulungan. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, napansin niyang may gumagalaw sa ilalim ng pakpak nito. Parang may humihinga. Parang may nabubuhay. Sa gabing iyon, hindi lamang ang pusa ang bumalik, kundi pati ang matandang lalaki. Sa panaginip ni Temyong, nakatayo ito sa gitna ng dilim, hawak ang baston. "At hindi ka pa rin nakikinig," sabi nito. "Ang kapangyarihan na iyong tinanggap ay hindi basta-basta. Nagsisimula pa lamang ang kabayaran." Biglang nagising si Temyong, pawis na pawis. Hinawakan niya ang kanyang palad. Ang sugat ay mas malalim na. At sa gitna nito, may tila maliit na itim na marka na kahawig ng kuko. At sa sandaling iyon, naunawaan niya. Hindi lamang si Kidlat ang nagbabago, kundi pati siya. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ni Temyong.
Mula sa pagiging isang tahimik at hikahos na magsasaka, siya ngayon ay kinikilala sa sabungan bilang isang taong may kakaibang swerte. Halos walang laban na hindi niya napapanalunan. At sa bawat panalo, dumarami ang kanyang kinikita. Ngunit kasabay ng kanyang pag-angat ay ang unti-unting pagbigat ng kanyang pakiramdam. Hindi na tulad ng dati ang kanyang mga gabi. Hindi na siya nakakatulog ng mahimbing. Palaging may naroroon, palaging may nakamasid, at palaging may pusa. Sa tuwing sasapit ang dilim, naririnig niya ang mahihinang kaluskos sa paligid ng kanilang bahay. Minsan ay sa bubong, minsan sa ilalim ng sahig, at kung minsan ay sa mismong tabi ng kanyang higaan. Hindi niya ito makita ng malinaw, ngunit alam niyang naroon ito. At ang mas nakakatakot, tila mas lumalapit ito sa kanya. Isang gabi, habang nakahiga si Temyong, bigla siyang napamulat. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa pakiramdam. Parang may humahaplos sa kanyang palad. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang kamay. At doon, nakita niya ang itim na marka. Mas malinaw na ito ngayon, mas malalim, at tila gumagalaw. Parang unti-unting bumubuo ng hugis ng kuko. Bigla siyang napabangon. Hindi na ito normal. Hindi na ito simpleng sugat. Tumayo siya at lumabas ng kanilang bahay. Malamig ang hangin, ngunit mas malamig ang kanyang pakiramdam. Agad niyang tinungo si Kidlat. Ngunit pagdating niya sa kulungan, napatigil siya. Bukas ang tali, at wala ang manok. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Kidlat!" tawag niya. Walang sumagot. Naglakad siya sa paligid, sinusundan ang anumang bakas na kanyang makita. Hanggang sa makarating siya sa likod ng kanilang bakuran, sa ilalim ng puno ng mangga. At doon, nakita niya si Kidlat. Nakatayo ito sa gitna ng dilim. Ngunit hindi ito nag-iisa. Sa harap nito ay ang itim na pusa. Magkaharap sila. Hindi gumagalaw. Hindi naglalaban. Para bang nag-uusap. Dahan-dahang lumapit si Temyong. "Kidlat!" bulong niya. Ngunit hindi siya pinansin ng manok. Sa halip, sabay na napatingin sa kanya ang pusa at si Kidlat. At sa mga sandaling iyon, parang may malamig na kamay na dumaklot sa kanyang dibdib. Dahil ang mga mata ni Kidlat ay hindi na tulad ng dati. Ito ay kasing dilim na ng mata ng pusa. Biglang tumilaok si Kidlat. Ngunit hindi ito ang karaniwang tilaok. Ito ay mahaba, malalim, at tila may halong galit. Biglang tumalon ang pusa at naglaho sa dilim. Kasabay nito, bumalik sa normal ang galaw ni Kidlat. Para bang walang nangyari. Dahan-dahang nilapitan ni Temyong ang manok at hinawakan ito. Ngunit ng kanyang kapain ang pakpak nito, napansin niyang ang kuko ay hindi na lamang nakakabit. Ito ay nakabaon na. At ang paligid nito ay nangingitim. Parang may kumakalat na anino sa katawan ng manok. Napatras si Temyong. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may narinig siyang tinig mula sa likuran. "Hindi mo na mapipigilan yan." Napalingon siya. Naroon ang matandang lalaki. Tahimik na nakatayo sa ilalim ng puno. "Kayo!" bulong ni Temyong. "Bakit nangyayarin to?" Lumapit ang matanda, mabagal ngunit tiyak ang hakbang. "Dahil pinili mong gamitin ang hindi dapat gamitin. Sinabi ko na sa'yo, may kapalit. Pero hindi ko alam na ganito." Sagot ni Temyong, nanginginig ang boses. "Wala kang gustong malaman noon," sabi ng matanda. "Gusto mo lamang manalo." Napayuko si Temyong. Tama ang matanda. "Anong mangyayari sa akin?" tanong niya. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tiningnan nito si Kidlat. "At sa manok ko?" Dahan-dahang nagsalita ang matanda. "Habang patuloy mong ginagamit ang kuko,
mas lalakas ang kapangyarihan. Ngunit kapalit nito, unti-unti nitong kakainin ang buhay na mayroon ka. Hindi lamang ang manok ang magbabago, kundi pati ikaw. Biglang kumirot ang palad ni Temyong. Napahawak siya rito. At kapag dumating ang oras, dagdag ng matanda, hindi mo na makikilala ang sarili mo. Nanginginig si Temyong. May paraan pa ba para itigil to? Tumahimik ang matanda. At sa katahimikang iyon, lalo pang lumalim ang takot ni Temyong. May paraan, sabi nito sa wakas. Ngunit hindi madali. Kapag pinili mong talikuran ng kapangyarihan, kailangan mong ibalik ang lahat ng iyong nakuha. Lahat ng panalo. Lahat ng swerte. Lahat ng kapalit. Napatingin si Temyong sa kanyang kamay. Sa kanyang sugat. Sa kanyang kinita. At sa kanyang buhay. Hindi niya alam kung kaya niyang bitawan ang lahat. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng kapangyarihan. At sa kauna-unahang pagkakataon, natakot siyang mawala ito. Pag-angat niya ng ulo, wala na ang matanda. At sa kanyang harapan, si Kidlat ay tahimik na nakatitig sa kanya. Ngunit sa mga mata nito, naroon pa rin ang anino. Sa mga sumunod na araw, mas naging madalas ang panalo ni Temyong. Hindi na siya basta sumasali lamang. Siya na ang hinahanap ng mga tao sa sabungan. Ang kanyang pangalan ay unti-unting naging alamat sa kanilang baryo at maging sa mga kalapit lugar. Si Temyong? Yung may manok na hindi natatalo? May kakaiba doon. Parang hindi na normal ang laban niya. Ngunit sa kabila ng mga bulong-bulungan, hindi na ito pinapansin ni Temyong. Dahil sa bawat laban, pera ang kanyang nakikita. Pag-asa ang kanyang nararamdaman. At kapangyarihan ang kanyang hinahawakan. Hindi na siya ang dating Temyong na nagdadalawang isip. Hindi na siya ang lalaking takot matalo. Sa halip, siya ngayon ay sabik sa laban, sabik sa panalo, at sabik sa mas malaking pustahan. Isang umaga, habang inaayos niya si Kidlat, napansin niyang tila mas mabigat na ang manok. Hindi dahil sa laki, kundi dahil sa presensya nito. Parang may ibang nilalang na nakapaloob sa katawan nito. Hinawakan niya ang pakpak nito. Ang kuko ay halos hindi na maihiwalay. Ito ay tila bahagi na ng laman. At ang balat sa paligid nito ay nangingitim, parang sinunog, ngunit hindi nasasaktan ang manok. Sa halip, lalo pa itong nagiging mabagsik. Hindi na ito normal. Bulong ni Aling Rosa mula sa likuran. Napalingon si Temyong. Matagal na siyang hindi kinakausap ng ganito ng kanyang asawa. May halong takot at lungkot ang tinig nito. Temyong, tigilan mo na yan. Pakiusap nito. Hindi na maganda ang nangyayari. Ngunit hindi na siya tulad ng dati. Hindi na siya basta nakikinig. Rosa, malamig niyang sagot. Ito na ang pagkakataon natin. Hindi ba gusto mong makaahon tayo? Gusto, sagot ng babae. Nanginginig ang boses. Pero hindi sa ganitong paraan. Hindi sumagot si Temyong. Sa halip, ibinalik niya ang tingin kay Kidlat. Mas mahalaga na ngayon ang panalo kaysa sa mga salita. Lumipas ang araw at dumating ang isang malaking laban sa sabungan ng bayan. Hindi ito tulad ng mga karaniwang laban sa baryo. Dito, nagsasama-sama ang pinakamagagaling na sabunghero mula sa iba't ibang lugar. Malaki ang pustahan. Malaki ang gantimpala. At malaking pangalan ang nakataya. Doon unang naramdaman ni Temyong ang tunay na tukso. Sumali ka, sabi ni Mang Doro. Kung mananalo ka rito, hindi ka na basta sabungero. Kilala ka na sa buong lalawigan. Tahimik na tumango si Temyong. Hindi na siya nagdalawang isip. Hindi na niya naalala ang babala.
Hindi na niya naisip ang kapalit. Ang nasa isip lamang niya, ang panalo. Sa araw ng laban, masikip ang sabungan. Halos hindi na magkasya ang mga tao. Ang ingay ay tila dumadagundong sa hangin. Ngunit sa loob ni Temyong, may kakaibang katahimikan. Parang may bumubulong sa kanya. Mahina, ngunit malinaw. At ang boses na iyon ay hindi kanya. Manalo ka. Manalo ka pa. Mas malaki. Mas marami. Napapikit si Temyong sandali. Sinubukan niyang iwaksi ang tinig. Ngunit habang hinahawakan niya si Kidlat, lalo itong lumalakas. Nang magsimula ang laban, agad na pumasok sa arena ang kanyang manok. Ang kalaban ay isang tanyag na panabong, malaki, matikas at sanay sa matitinding laban. Ngunit sa sandaling nagharap ang dalawa, parang nagbago ang hangin. Si Kidlat ay hindi na basta mabilis. Ito ay tila nagiging anino. Hindi na masundan ng mata ang galaw nito. Sa bawat salpok, may kasamang bigat. Sa bawat tama, may kasamang galit. Hindi nagtagal. Bumagsak ang kalaban. Muling nanalo si Kidlat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ang kalaban ang bumagsak. Dahil habang nakatingin si Temyong sa kanyang manok, napansin niyang ang mga mata nito ay tila kumikislap ng kakaibang liwanag. At ang katawan nito ay tila may bahagyang usok na umaangat. Napaatras siya. Ngunit ang mga tao sumisigaw. Panalo! Hindi matatalo si Temyong. Halimaw ang manok niya. At sa gitna ng ingay, napangiti si Temyong. Ngunit hindi ito ang ngiting puno ng saya. Ito ay ngiting puno ng pagnanasa. Sa gabing iyon, hindi na lamang ang pusa ang bumalik, kundi pati ang tinig. Mas malinaw, mas malakas, at hindi na lamang sa kanyang isipan, kundi sa kanyang paligid. Hindi ka na makakabalik. Sa amin ka na. Biglang nagising si Temyong at sa kanyang tabi, nakita niya ang pusa. Nasa loob ng kanilang bahay, nakatayo at nakatitig sa kanya. Hindi ito gumagalaw, ngunit ang presensya nito ay sapat upang palamigin ang kanyang dugo. Dahan-dahan siyang umatras, ngunit biglang kumirot ang kanyang palad. Napahawak siya rito. At sa pagkakataong iyon, narinig niya ang isang tunog. Hindi mula sa pusa, kundi mula sa kanyang sarili. Parang may kumakaskas sa loob ng kanyang laman at sa kanyang balat. Unti-unting lumilitaw ang isang maliit na matulis na hugis, katulad ng kuko, at doon niya naunawaan na ang kapangyarihang kanyang tinanggap ay hindi na lamang nasa manok, kundi nasa kanya na rin. Hindi na tulad ng dati ang mga umaga ni Temyong. Kung noon ay nagigising siya sa tilaok ng manok at liwanag ng araw, ngayon ay nagigising siya sa kirot ng kanyang sariling laman. Ang kanyang palad ay hindi na lamang sugat. Ito ay tila may sariling hugis na unti-unting umuusbong mula sa kanyang balat. Isang matulis na nakaumbok na parang kuko. Sa bawat paggising niya, mas malinaw ito, mas matigas, mas bahagi na ng kanyang sarili. Hindi na niya ito maitago kahit balutan pa ng tela. Ngunit higit pa sa pisikal na pagbabago, mas malala ang nangyayari sa kanyang isipan. Madalas siyang tulala, madalas siyang nakatitig sa kawalan. At kung minsan, hindi niya namamalayan na kinakausap na niya ang sarili niya o kung anumang boses na unti-unting pumapalit sa kanyang sariling tinig. Temyong, hindi ka pa tapos. Mas marami ka pang kayang makuha. Madalas niyang marinig ito kahit gising, kahit may mga tao sa paligid. At sa tuwing maririnig niya ito,
Parang may apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib. Isang apoy na hindi niya kayang pigilan. Isang gabi, hindi na nakatiis si Aling Rosa. Habang nakaupo si Temyong sa gilid ng kanilang higaan, tahimik na nakatitig sa kanyang kamay, lumapit ang babae. Temyong, mahina niyang tawag. Hindi siya sumagot. Temyong, tingnan mo ako, pakiusap nito. Dahan-dahang napalingon ang lalaki. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na tulad ng dati. May kakaibang dilim. May lalim na hindi na kayang abutin. Napatigil si Aling Rosa. Hindi na ikaw yan, bulong niya. Ngunit ngumiti si Temyong. Isang ngiting hindi niya kailanman ipinakita noon. Mas maayos na ako ngayon, sagot niya. Mas malakas. Mas may kaya. Napailing ang babae, napaluha. Pero nawawala ka na. Hindi na sumagot si Temyong. Dahil sa kanyang isipan, naroon na naman ang tinig. Mas malinaw. Mas malakas. At bakit mo papakinggan ang mahihina? Kung kaya mong maging higit pa. Bigla siyang tumayo. Hindi na niya kayang manatili sa loob ng bahay. May humihila sa kanya palabas. Isang puwersa ang hindi niya kayang labanan. Lumabas siya at diretso sa kulungan ni Kidlat. Ngunit pagdating niya, napatigil siya. Wala ang manok. Muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito kaba, kundi pananabik. Parang alam na niya kung nasaan ito at kung ano ang ginagawa nito. Tahimik siyang naglakad papunta sa likod ng bakuran, sa ilalim ng puno ng mangga. At tulad ng kanyang inaasahan, naroon si Kidlat. Ngunit hindi na ito nag-iisa. Sa paligid nito ay may ilang patay na hayop, mga sisiw, daga at isang maliit na aso na tila bagong patay. Nagkalat ang dugo sa lupa. At sa gitna nito, nakatayo si Kidlat. Tahimik, ngunit mabagsik. At sa harap nito, ang pusa, nakatitig kay Temyong. Hindi na ito basta hayop. Ito ay tila bantay, tagamasid, at marahil, tagapag-utos. Hindi na siya sayo, bulong ng tinig sa kanyang isipan. Kasama na siya sa atin. Napahinga ng malalim si Temyong. Hindi siya nagulat. Hindi siya natakot. Sa halip, lumapit siya. Dahan-dahan. At nang siya ay malapit na, lumapit sa kanya si Kidlat. Hindi bilang alaga, kundi bilang kapareho. Pinagmasdan niya ito. At sa sandaling iyon, nakita niya ang sarili niya sa mga mata ng manok. Isang nilalang na hindi na tao. Isang nilalang na ginugupo ng kapangyarihan. At sa kanyang palad, ang kuko ay tuluyan ng umusbong. Hindi na ito sugat. Hindi na ito marka. Ito ay bahagi na ng kanyang kamay. Isang matulis na kuko. At sa unang pagkakataon, hindi siya natakot dito. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay. At dahan-dahang hinaplos ang ulo ni Kidlat. At sa likod niya, ang pusa ay tahimik na nagmasid. At sa dilim ng gabi, may isang bagay na tuluyang nawala kay Temyong. Ang kanyang dating sarili. At ang pumalit ay isang nilalang na hindi na lamang naghahanap ng panalo, kundi naghahanap ng kapangyarihan. Ano man ang kapalit. Habang patuloy na umaangat ang pangalan ni Temyong sa mundo ng sabong, kasabay naman nito ang tuluyang paglayo niya sa kanyang dating buhay. Ang simpleng magsasaka na minsang kontento sa maliit na ani at tahimik na gabi ay unti-unti nang naglaho. Ang pumalit ay isang lalaking hindi nakilala ng kanyang sariling pamilya. Sa bawat laban na kanyang pinapanalunan, mas lumalaki ang kanyang kinikita. Mas dumarami ang lumalapit sa kanya, mga taong handang magbayad para lamang malaman ang kanyang lihim.
May mga nag-aalok ng malaking halaga. May mga nangangakong tutulungan siyang yumaman palalo. Ngunit walang nakakaalam ng totoo. Walang nakakaalam na ang kanyang panalo ay hindi na bunga ng tiyaga, kundi ng isang kapangyarihang unti-unting sumisira sa kanya. Hindi na siya madalas umuwi. At kung umuwi man, tahimik lamang siya, malamig, at tila laging may iniisip. Si Aling Rosa ay halos hindi na siya makausap. Isang gabi, habang hinihintay niya ang kanyang asawa sa pintuan, naramdaman niyang hindi na niya kayang manatiling tahimik. Pagdating ni Temyong, agad siyang hinarap ng babae. "Temyong, hanggang kailan mo ito gagawin?" Tanong niya, puno ng pagod at pangamba. Hindi agad sumagot ang lalaki. Dahan-dahan siyang naglakad papasok, parang walang narinig. Ngunit hinawakan siya ni Aling Rosa sa braso. "Sumagot ka." Biglang huminto si Temyong. Dahan-dahan siyang napalingon. At sa sandaling iyon, napaatras ang babae. Dahil ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng tao. Ito ay malamlam, maitim, at tila walang awa. "Hindi mo na kailangang mag-alala," malamig na sagot ni Temyong. "Maayos na ang lahat." "Hindi yan maayos," sigaw ni Aling Rosa. "Hindi na ikaw yan. Hindi na ikaw ang asawa ko." Sandaling natahimik ang paligid. At sa unang pagkakataon, parang may bahagyang kumirot sa puso ni Temyong. Ngunit mabilis din itong nawala. Dahil sa kanyang isipan, naroon na naman ang tinig. Mahina siya. Hindi niya nauunawaan. "Iwan mo na," napapikit si Temyong. At nang muling bumukas ang kanyang mga mata, wala na ang anumang pag-aalinlangan. "Ikaw ang hindi nakakaintindi," sabi niya. "Ginagawa ko ito para sa atin. Para sa kinabukasan natin." Napaluha si Aling Rosa. Anong klaseng kinabukasan yan kung nawawala ka na? Ngunit hindi na sumagot si Temyong. Tumalikod siya at lumabas muli ng bahay. Hindi na niya kayang manatili roon. Hindi na niya kayang marinig ang mga salitang nagpapaalala sa kanya kung sino siya noon. Sa labas, naghihintay ang dilim. At sa dilim, naghihintay ang pusa. Nakatayo ito sa tabi ng bakuran, tila matagal nang nag-aabang. Lumapit si Temyong. At sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-atubili. "Anong gusto mo?" tanong niya, ngunit sa kanyang sarili niya ito narinig. At sumagot ang tinig. "Panahon na." Panahon na para sa pinakamalaking laban. Biglang nagbago ang hangin. Naramdaman ni Temyong ang kakaibang lamig. At sa kanyang isipan, may mga larawang lumitaw. Isang malaking sabungan. Mas malaki kaysa sa lahat ng kanyang napuntahan. Punong-puno ng tao. Mas mataas ang pustahan. Mas matindi ang laban. At sa gitna nito, siya at si Kidlat. Lumalaban, hindi para sa simpleng panalo, kundi para sa isang bagay na higit pa. Kapag nanalo ka rito, bulong ng tinig, wala nang makakapigil sa'yo. Wala nang makakatalo sa'yo. Magiging sa'yo ang lahat. Napahinga ng malalim si Temyong. Hindi na siya natakot. Hindi na siya nagduda. Sa halip, ngumiti siya. Isang ngiting puno ng pagnanasa. "Gagawin ko," bulong niya. At sa sandaling iyon, biglang lumakas ang hangin. At ang pusa ay unti-unting naglaho sa kanyang paningin. Ngunit ang presensya nito ay nanatili. At sa kanyang palad, ang kuko ay tila kumislap sa dilim. Sa gabing iyon, habang natutulog ang buong baryo, may isang bagay na tahimik na nagaganap. Hindi lamang paghahanda sa isang laban, kundi paghahanda sa isang kapalaran na hindi na maaaring takasan. At sa puso ni Temyong,
Wala nang natitirang takot, tanging pagnanasa, at ang matinding kagustuhang makuha ang lahat. Dumating ang araw ng pinakamalaking laban. Hindi ito tulad ng karaniwang sabungan sa baryo. Ang lugar ay nasa gitna ng isang lumang hasyenda na matagal nang hindi pinupuntahan ng mga tao. Ngunit sa araw na iyon, ito ay muling nabuhay, punong-puno ng mga sabungero, mayayamang sugarol at mga taong tila may kanya-kanyang lihim. Ang hangin ay mabigat, hindi lamang sa tensyon, kundi sa isang bagay na hindi maipaliwanag. Pagdating ni Temyong, hawak si Kidlat, agad siyang napansin ng mga tao. Bulungan dito, tinginan doon. Ang kanyang pangalan ay kilala na, ngunit may halo na itong takot at pagdududa. Siya yon. Yung hindi natatalo, pero may kakaiba sa kanya. Hindi na ito pinansin ni Temyong. Hindi na mahalaga ang sinasabi ng iba. Dahil sa kanyang isipan, iisa na lamang ang layunin. Manalo. Habang papalapit siya sa gitna ng sabungan, napansin niyang kakaiba ang mga kalaban. Hindi ito ang karaniwang mga sabungero. Ang kanilang mga mata ay malamig. Ang kanilang mga galaw ay mabagal ngunit tiyak. At ang kanilang mga manok ay tila hindi rin pangkaraniwan. May isa na may balahibong tila may bahagyang usok na umaangat. May isa na ang mga mata ay mapula parang nagliliyab. At may isa na tahimik lamang ngunit ramdam ang mabigat na presensya. Napahinto si Temyong sa unang pagkakataon sa matagal na panahon. Nakaramdam siya ng bahagyang kaba. Ngunit agad itong napalitan ng pamilyar na bulong. Hindi ka matatalo. Nasa iyo ang kuko. Mas malakas ka. Huminga siya ng malalim at muling naglakad. Sa isang sulok ng sabungan, may isang matandang lalaki na nakaupo, nakatitig sa kanya. Ang parehong matanda, tahimik. Ngunit puno ng babala ang mga mata. May oras ka pa, sabi nito habang siya ay papalapit. Pwede ka pang umatras. Huminto si Temyong. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang parehong tao na unang nakinig sa babala. Huli na, sagot niya. At ayoko nang bumalik. Napailing ang matanda. Kung ganoon, handa ka na sa kapalit. Hindi na sumagot si Temyong. Dahil sa sandaling iyon, tinawag na ang kanyang laban. Sa gitna ng arena, nagharap si Kidlat at ang kalaban. Isang itim na manok, mas malaki, mas tahimik, at may mga matang kasing dilim ng gabi. Nang magkatapat ang dalawa, parang tumigil ang oras. Walang sumigaw, walang gumalaw. Parang ang buong sabungan ay nakatingin lamang sa mangyayari. Sa unang galaw pa lamang, sumugod si Kidlat. Ngunit hindi tulad ng mga nakaraang laban. Ang kalaban ay hindi umatras. Sa halip, sumalubong ito. Malakas ang unang banggaan. Mas malakas kaysa sa inaasahan. Napaatras si Kidlat. Nagulat si Temyong. Hindi pa ito nangyari. Muling sumugod ang kanyang manok. Mas mabilis. Mas mabagsik. Ngunit sa bawat atake, may katumbas. May kapantay. Ang kalaban ay hindi basta hayop. Ito ay parang katulad ni Kidlat. May kapangyarihan. May lihim. Habang tumatagal ang laban, mas umiinit ang arena. Ang mga tao ay nagsimulang sumigaw, ngunit ang kanilang mga boses ay tila malayo. Sa isipan ni Temyong, iisa lamang ang naririnig. Manalo ka! Manalo ka! Ngunit kasabay nito, may isa pang tinig. Mahina, ngunit malinaw. Tumigil ka! Napapikit si Temyong sandali. At sa sandaling iyon, nakita niya.
ang kanyang sarili. Hindi ang kasalukuyan, kundi ang dati. Isang simpleng magsasaka, kasama si Aling Rosa, tahimik, masaya, walang takot. Biglang kumirot ang kanyang dibdib. Ngunit agad itong pinutol ng malakas na tilaok ni Kidlat. Pagmulat niya, bumalik siya sa realidad at nakita niyang sugatan na ang kanyang manok. Hindi pa ito natatalo, ngunit nahihirapan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Temyong ang pangamba. Ngunit sa kanyang palad, biglang kumirot ang kuko. Mas matindi kaysa dati. Parang may humihila sa kanya. Gamitin mo. Buong lakas. Isuko mo na ang lahat. Napatingin siya sa kanyang kamay. Ang kuko ay kumikislap. Parang buhay. At sa sandaling iyon, nagpasya si Temyong. Itinaas niya ang kanyang kamay at tahimik na ibinulong, "Sa akin ang panalo." Sa mismong sandaling iyon, biglang nagbago ang galaw ni Kidlat. Mas mabilis, mas mabagsik, mas mapanganib. Parang hindi na ito manok, kundi isang nilalang na walang awa. Sunod-sunod ang atake, walang pahinga, hanggang sa isang malakas na salpok. At bumagsak ang kalaban. Tahimik, walang galaw. Nanalo si Kidlat. Nanalo si Temyong. Ngunit sa halip na saya, katahimikan ang bumalot sa sabungan. Walang sumigaw, walang pumalakpak, dahil ang lahat ay nakatingin kay Temyong. At sa kanyang kamay, ang kuko ay tuluyan ng naging bahagi ng kanyang laman. Mahaba, matalim, at itim. At sa kanyang mga mata, wala nang bakas ng dating tao. Sa halip, naroon ang isang nilalang na tuluyan ng nilamon ng kapangyarihan. Sa gilid ng sabungan, ang matanda ay tahimik na tumayo. At ito na ang kapalit, bulong niya. At sa gitna ng katahimikan, isang bagay ang nagsimula. Hindi panalo, kundi wakas. Matapos ang laban, nanatiling tahimik ang buong sabungan. Hindi ito ang karaniwang eksena ng sigawan at palakpakan. Walang nagdiwang, walang naglakas loob lumapit kay Temyong. Ang mga tao ay unti-unting umatras, tila may kinatatakutang hindi nila maipaliwanag. Sa gitna ng arena, nakatayo si Temyong, hawak si Kidlat. Ngunit ang kanyang hawak ay hindi na lamang manok. Ito ay tila isang nilalang na may sariling buhay, sariling galit, at sariling kapangyarihan. At siya ay hindi na lamang isang sabungero. Tahimik niyang ibinaba si Kidlat. At sa sandaling iyon, napansin niyang ang kanyang kamay ay hindi na tulad ng dati. Ang kuko ay tuluyan ng tumubo mula sa kanyang palad. Mahaba, matulis, at tila may sariling pulso. Parang ito ay humihinga. Bigla niyang naramdaman ang matinding kirot. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi ito sakit ng laman, kundi sakit ng kaluluwa. Parang may hinahatak mula sa loob niya. At sa kanyang isipan, nagsimulang maghalo ang mga tinig. Panalo ka. Sa'yo na ang lahat. Hindi pa tapos. Hindi ka na makakabalik. Napapikit si Temyong. At sa kadilimang iyon, may nakita siya. Ang kanyang sarili. Ang dating siya. Kasama si Aling Rosa. Tahimik. Masaya. Walang takot. Walang kapangyarihan. Ngunit may kapayapaan. Biglang kumirot ang kanyang puso. Temyong, isang pamilyar na tinig. Mahina, ngunit malinaw. Pagmulat niya, naroon si Aling Rosa. Nakatayo sa gilid ng sabungan. Luhaan, ngunit matatag.
Bumalik ka. Pakiusap nito. Hindi pa huli. Sandaling natahimik ang mundo. Ang ingay, ang mga tinig, ang kapangyarihan. Lahat ay tila huminto. Napatingin si Temyong sa kanyang kamay, sa kuko, sa bagay na nagbigay sa kanya ng panalo. Ngunit kumuha ng higit pa. Naalala niya ang mga sinabi ng matanda, ang babala, ang kapalit, at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang pagsisisi. Ngunit kasabay nito, lumakas ang tinig. Wala ka nang babalikan. Sa amin ka na. Sa amin ang kapangyarihan. Biglang umangat ang hangin, at mula sa gilid ng arena, lumitaw ang pusa. Mas malinaw kaysa dati, mas malaki, mas mabigat ang presensya. Hindi na ito basta hayop. Ito ay tila anyo ng isang bagay na hindi dapat nakikita ng tao. Lumapit ito kay Temyong at tumigil sa kanyang harapan. Nakatitig, naghihintay. Sa kanyang isipan, may isang tanong. Pipili ba siya? Kapangyarihan o sarili? Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Ang kuko, kumikislap. At sa sandaling iyon, naalala niya ang lahat. Ang hirap, ang pagod, ang pagmamahal, ang simpleng buhay. Napapikit siya. At sa isang mahinang bulong, hindi ko na kailangan ng panalo. Biglang tumahimik ang mundo. Ang hangin ay tumigil. Ang mga tinig ay naputol. At ang pusa ay biglang suminghal. Sa isang iglap, naramdaman ni Temyong ang matinding sakit. Parang may pinunit mula sa kanyang laman. Napahiyaw siya, ngunit walang lumabas na tunog. Ang kuko sa kanyang palad ay unti-unting humiwalay. Kasabay nito, ang katawan ni Kidlat ay biglang nanghina at bumagsak. At sa gitna ng arena, ang pusa ay unti-unting naglaho. Kasama ang kapangyarihan, kasama ang swerte, kasama ang lahat ng hindi dapat sa kanya. Napatumba si Temyong sa lupa, nanghihina, pagod, ngunit magaan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, magaan. Lumapit si Aling Rosa at niyakap siya. Mahigpit. Parang ayaw na siyang pakawalan. Bumalik ka, bulong nito. At sa pagkakataong iyon, ngumiti si Temyong. Hindi ang ngiting puno ng pagnanasa, kundi ang ngiting puno ng kapayapaan. Lumipas ang mga araw. Muling naging tahimik ang kanilang buhay. Wala na ang sabungan. Wala na ang malaking pustahan. Wala na ang kakaibang swerte. Si Kidlat ay hindi na muling lumaban. At si Temyong ay bumalik sa pagiging simpleng magsasaka. Ngunit sa kanyang palad, may naiwan. Hindi na kuko, kundi isang peklat. Isang paalala na ang swerte na hindi pinaghirapan ay may kapalit na hindi kayang bayaran. At sa tuwing maririnig niya ang tilaok ng manok sa umaga, ngumingiti siya dahil alam niya na ang tunay na panalo ay ang pagbabalik sa sarili. Wakas,